Kaugnay ng pagsuko ng kontratistang si Sara Diskaya matapos i-anunsyo ng Pangulo na ngayong linggo ilalabas ang warrant of arrest laban sa kanya, makapanayan po natin ang abogado ng mga Diskaya, si Atty. Cornelio Samaniego III. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Regan, mabuhay ka. Sabi niyo po, voluntary surrender ang pinakamainam na gawin ng inyong kliyenteng si Sara Diskaya. Parte ba ito ng hakbang para siya po'y makonsider pa rin na state witness dito sa mga issue ng flood control? Sir Regan, sa umpisa pa lang kasi nung sumabog itong issue na to, sa flood control project, at mula nung nag-engage siya ng mga abogado niya, napag-usapan na namin yan sa isa sa mga legal strategies namin na kung sakaling may sumampang kaso, hindi na namin aantayin na ilabas pa ang warrant of arrest. Kaya yan ang pinili po niya na legal strategy. Opo. Para sumuko. Voluntarily sumuko po siya sa otoridad. Ano ho nasa likod nito? Kasi in-announce pa lang po ng Pangulo na baka ilabas ang warrant of arrest, pero voluntary na siya nagpunta sa NBI. Karapatan po niya yan na Okay. isabit niya ang sarili niya sa otoridad po kahit wala pang warrant of arrest. Kasi alam naman na ho namin na merong ifinail na kaso po sa Digos City po. Opo. May banta ho ba sa buhay ni Sara Diskaya kaya din siya sumuko? May mga nare-receive siyang hindi magagandang mga text messages. Kung minsan maraming tawag na hindi kilala. So, hindi naman niya masyadong kinonsider yan, Sir Egan, sir. Opo. Ito, yung iba mga tanong, baka isipin ng iba, admission of guilt, yung kusang pagsuko ni Sara Diskaya sa NBI kahapon. Paliwanag niyo po yung mga legal na mga prosesong yan. Hindi naman po admission of guilt, sir, kasi korte lang po ang magtatakda talaga ng guilt ng isang akusado o respondent sa isang kaso po. Okay? Opo. Sumuko po siya dahil alam niya na malinis ang kanyang konsensya at kaya niyang harapin ang anumang legal na proseso patungkol dito sa kasong isinampas sa kanila dito sa Digos sa RTC po. Ang naging basehan daw, attorney, ng kaso laban kay Sara Diskaya, yung flood control project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Dahil nag-inspeksyon ng DPWH noong September, wala raw nakatayong flood control doon. Ano pong depensa ng inyong kliyente? Actually, Sir Egan, yung project na yan, tapos po yan. Opo. Actually, nakuha yan ng St. Timothy noong year 2022 pa. Opo. Okay? Nagkaroon po ng construction agad. Ang problema po, nagkaroon ng mga, during the interregnum, nagkaroon po ng mga pagbaharin doon sa mga lugar na yon. Opo. Nasira, ni-repair, nasalanta na naman ng bagyo, nasira, ni-repair ulit. Tama naman po na nung nagpunta sila, sira po ang flood control project doon sa Digos City po. Opo. Kung makikita niyo naman po sa video, sa inspection ni Secretary Vince, may mga nakatayo po doon. Kaya lang, kung makikita mo po na was out po, puro mga bato. Ngayon po, nung last month, nakumpleto na po yan, sir. Opo. Nakumpleto na po yan base po sa mga dokumentong ibinigay ng mga public respondents coming from DPWH Davao Occidental. Tapos po yan, nakatayo na po at may mga nagsisirculate nga pong mga video dyan na talagang napakaganda ng project. Napakaganda ng project po. So hindi siya ghost project o substandard, Attorney Samaniego? Hindi po, sir. Ang pamilya Diskaya po ay hindi po, wala pong ganyang proyekto, mga ghost projects or substandard projects. Pero ito pa kasi yun, Sir Egan, Opo. Ang kontrata po, for example, flood control project, hindi mo natapos, may mga, kumbaga may vacuum po, may Opo. space. At pag may kalamidad po, kung sakali yung pagbaha, mga matinding pagbaha, talagang tatamaan po yan, sir. Hanggat hindi nakukumpleto po yan, the flood control project cannot withstand the natural calamities po. Ganyan Opo. po ang mga explanation po dyan ng mga engineer. Opo. Kumusta naman po si Curly Diskaya na kasalukuyan nakadetain sa Senado? Maayos naman po siya, Sir Egan. Last September 23 pa siya nakakulong.
hindi ho tayo pinalad na bigyan ng pagkakataong makalaya siya sa pamamagitan ng petition for habeas corpus. Opo. Pero may pending petition po ulit kami base din sa decision ng korte na nag-decide sa petition for habeas corpus na dininay niya na dapat daw po ay petition for certiorari. Meron po kami pending ngayon dyan sa Pasay City Court po, Sir Igan. Pag natapos na ho ba yung public hearing ng Senado, lahat ho ng may contempt case, palalayain na po ba, Attorney? Automatic po yun, sir. Pag Okay. nag-submit sila ng report nila at then mag-adjourn na po ang Senate, automatic po yun na palalayain sila kasi wala na pong visa yung contempt order po ng Blue Ribbon Committee. At sakaling mapalaya at may kaso, wala hong plano si Curly na tumakas po. Ay wala po, sir. Kagaya po ng ni Ma'am Sara Diskaya at ni Maria Roma Diskaya Rimando, wala po silang balak. Lahat po ng mga pagdinig sa Senate, sa Congress, sa lower house, Opo. sa ICI, sa DOJ, umaattend po kami lahat, tumatalima po kami lahat. Wala po Opo. kaming liban. Maraming salamat, Attorney Cornelio Samaniego III, abogado po ng mga Diskaya. Ingat po. Maraming salamat po. Mabuhay ka, Sir Igan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.